Santiago 1, verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Itong mga pagsubok na ito, iba-iba to. Sa tingin niyo, ano yung mga pagsubok na yun na dinaranas natin? Ayun. Bilang tayo kahit hindi di ba? Kahit hindi pa tumakanggap kay Jesus Christ, talaga nakakatanggap ng mga pagsubok. Ano po ba yung mga pagsubok? Yung sa naranasan natin sa ating mundo. Di ba? Bawat tao po, iba-iba. Walang exempted dyan. Walang exempted. Nandun yung mga sakit, iba't ibang uri ng sakit. Tapos yung mga yung sa ano naman sa love life, nandun yung broken hearted. Di ba? Pagsubok pa rin naman yun, di ba? Tapos yung natulad sa financial, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya lang, sabi dito ni si Jesus, James. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya sabi po dyan, sabi sa verse na yan, kung dumaranas man tayo ng matinding pagsubok, mapinatiyang ulo pa, tayo ay dapat manatili at maging matatag sa lahat ng hamon sa ating buhay. At sabi rin po dyan, sa binasa natin, dyan tumatatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po, kasi di ba, kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, kailangan wala tayo ibang tatawagin kundi ang ating Panginoon lang. Siya lang talaga yung makakatulong sa atin. Basta lang tayo talaga sa kanya, faithful lang tayo sa kanya. Tapos, yun nga po, marami ang iba sa atin ay napapagod na. Ayan, kahit na tayo yung mga Christian, nakaramdam din tayo ng pagod, na wala na ng pag-asa. Subalit, panghawakan natin ang lahat ng pangako ng Diyos. Si Lord po, hindi po siya magbibigay ng pagsubok na hindi natin kayang harapin. Kasi alam ni Lord yung buong pagkatao natin Hindi siya magbibigay ng hindi natin kayang lutasin. Pero, nalulutasin natin yun sa pamamagitan ng ating Panginoon. And sabi niya, alam niya po ang ating buong pagkatao at dahil dyan sa mga pagsubok, mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Nandiyan yung lalo tayo nananalangin. Tapos nagbabasa rin tayo ng Word of God niya. Andiyan yung mga pangako niya. Andiyan yung pinangako sa atin na pwede natin panghawakan sa pinakakaranas tayo namin. And kung tutuusin, hindi lang tayo nakakaranas nito, maging ang mga tinawag niya, katulad ni Abraham, diba? Yung si Father of Nations at kaibigan ng ating Diyos. Ano po ba yung sinubok sa kanya ng ating Panginoon? Si Abraham. Ha? Ayun po. Yung kanya pong anak. Sabi ko sa kanya Panginoon, ingat doon mo ang iyong anak. Bigat na pagsubok, no? Kasi kung nasa niya tayo, di ba? Marahil hindi natin kayang yun. Kayang ibigay, hindi natin kayang gawin. Pero si Abraham po, hindi po siya nag-atubili na tumutol sa ating Panginoon. Ayan. Tayo mga anak ng Diyos, iba't iba man ang pagsubok na ibinigay sa atin, pero iisa lang ang ating nalapitan ng ating Panginoon. Tapos po may verse po dyan, sabi po sa Roma 8 verse 20. Wala naman nakalagay Roma 8 verse 28. 8 verse 20. Okay, tapos 28 po. Iniisip ko alam natin lahat. Hindi mo, that all things work together for good. Love the Lord. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga Ayun, nagsisiip
Minsan naman, meron naman, kumbaga parang pahiwatig ba, ganun. Kumbaga parang binibigay sa atin yun paalalahan na tayo nito na baka sumusobra ka na. Kailangan, baka nakakalimutan mo na ako. Parang mga ganun, ba. Kaya, minsan yun yan, hindi pa rin kasi, nag-video kasi. Oh, Natatawa for ako documentation. Ikaw talaga, sasali pa tutuloy ako yan. Tapos yung meron pa rin po sa Roma, 8 birthday. Tawa ko sa Pumasa. Roma 8, Maganda ang din. verse 18. Si Kuya Lahat na, yan, mga Kuya naman magbasa. Lakas mo ko eh. Okay. Mga ni Lord yan, mga para sa atin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Ayan, di ba? Ang gabal naman na yan. Kasi yung pagtitiis natin, yung mga nararanasan natin, dito lang yan. Dito lang yan sa lupa. Ngayon, kapag nasa piling na tayo ng ating Panginoon, lahat namin, hindi na natin mararanasan. Basta mananatili nga na tayo tapat na naglilingkod sa Kanya at sumusunod sa lahat ng mga utos niya. Kailangan din talaga ng pagsunod. Ayan. Kaya, sabi dyan, ayan, yung nararanasan natin dito sa mundo ay panandalian lamang at kung mananatili tayo hanggang sa uli, makakamit natin ang tagumpay. Yun ay ang makasama natin si Lord sa langit. Kahit sa mga sakit, di ba, napag-aralan na natin yun, hindi na natin, kumbaga doon, hindi na tayo makakaranas ng mga sakit. Ganyan, magubo, wala. Talagang perfect tayo nun eh. Kumbaga, glorified body na tayo dun eh. Kaya, manatili lang daw tayong tapat sa Kanya. Mga kamit natin. Eh, ayun, hindi ako bata. Oo, ang ganda nga eh. Diba? Very clear nga eh. Very clear naman ko sa ito dito. Ang ganda nga, maganda nga. Yan. Kasi ito kasi, ako kasi, kumbaga, ko, marami na rin akong naranasan problema. Lalo na ngayon na, kumbaga, alam ko na kung kanino ako manapin. Talagang testimony ko yun. Sa problema ko minsan, sa financial, magpupray na ako ng Lord. Sabi ko, alam ko, kayo ang bahala sa lahat ng parang kailangan. Nagugulat na lang talaga ako. May mga blessing talaga na dumadating sa amin. Hindi mo inaasahan yun eh. Kaya, kumbaga, kung nakakaranas ka man eh, kahit ikaw nalulungkot ka sa pag-aaral mo, hindi mo alam kung makakapasa ka ba. Di ba? Problema din yan. Ayan, lumapit ka lang sa ating Panginoon at ipag-pray mo lang yung mga naranasan mo. Kasi siya ang bahala sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. And, meron po akong verse sa kami kasi sabi ka. Tawa ng tawa. Kasi nakabas mo, may video ka kasi. Pag si Jo Marie, may video ko rin yan. Sabi ka ang 3 verse 5 to 6, pinagpapawisan. Ikaw, ikaw. Eh, si Jo Marie na magbabasa. Sabi ka, ayun, Kawikaan 3. teka lang, napunta sa ano mo. Ano nga yung, ano yan? English? Proverbs. English kasi hindi. Kawikaan 3 verse 5 to 6. Verse 3, Kawikaan 3 verse 5 to 6. Kay Yahweh kang magtiwala, buong puso at lubusan. At And- huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse Ayan. 6. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Verse 5 to 6, diba? Ang ganda ng sinabi dyan ni Jesus. Ay, sino ba yun? Si ano yan, si Solomon. Ayan, tumiwala ka. Kasi ang lalim nito eh. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kumbaga, huwag natin i-ano sa sarili natin na, ay, kaya ko to. Kumbaga, kaya ko solusyonan to ng sarili ko lang.
Kasi wala talaga nakagawa na ikaw lang talaga sa sarili mo. Hindi mo, sa lahat ng ano, hindi mo talaga kaya yung mga ginagawa mo. Si Lord lang talaga ang nakakatulong sa akin. Huwag kang maging ma-pride, mapagmataas na akala mo nga yun na kailangan talaga natin favor sa buhay natin. Huwag natin siyang anong tawag doon? Huwag natin siyang iisak tabi ba? Kasi minsan may mga dumadanas ng problema. Kung baga sila lang, kala nila sila lang makakalutas ng problema nila. Diba yung iba? Kala nila doon na magtatapos yung problema nila. Di nila alam. Habang buhay sila maghihirap. Dahil sa impyerno sila pupunta. Yung pinaka-gusto natin na ano, ang magpamakal. Ito, actually, kung huwag ka makakaisip ng gano'n. Pag ka nakakaranas ng problema, natural lang yan. Diyan ka rin tataka, lalapit siya lang sa Panginoon para gumaan ng pakiramdam. Matiwala ka lang sa Kanya. At kilalanin din siya. And puro verse na kasi ito eh. Hindi nga, basahin mo. Eh, binigay sa'yo ni Lord dyan. Oo nga. Tapos pakibasa rin po yun sa 1 Corinthians 10 verse 13. Si Axel naman magbasa para mabasa rin. And, Ganda yan. Oo. Maganda yung verse na yan. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nyo nakakanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. diba? Sa Kanya pa rin talaga. Nasa Kanya pa rin ang tagumpay. Nasa Panginoon pa rin talaga ang tagumpay. Dahil ang gusto ng Panginoon, lumago tayo at maging katulad sa kabanalan ng Kanyang anak. Ayun. No, sige pa, baka meron pa yata eh. Tuloy mo lang, maganda naman eh. Diba no, John? No? Maganda. Pati nga kami, ako natututo eh. Wey! Basta't word of God, lahat tayo, di ba po? Ano yan? Kaya nga. Spiritual food yan eh. Yung pagsubok. Yun eh, sabi ko kanina, walang pagsubok na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na hindi natin kayang gawin. Lahat yun kaya natin gawin sa pamamagitan niya. Tapos, ay na, ano ka na po yung sa Roma 8:29? Nabasa na po ba yun? Hindi, 28 yung kanina eh. Ay, 29. 29, iba yan. Ay, puro ano kasi problema. Mas maano kasi tayo sa problema eh. Kaya kailangan. Maano tayo. Tita tama, kaya tagatanga. Walang Ito, Mountain Dew, ayaw. Roma 8:29. 29. Ikaw kuya, Roma 8:29. Romans 8. Opo. Ay, teacher, edit pala. Hindi pa pala nagbabasa. Dapat ang 29. Opo. Ay, yan. Sapagkat sa mulat malakay, alam na ng Diyos kung sino, ba yun ba? Kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak na naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ito na ang lalim. Ito ba eh? Iba sa ito. Romans 8:29. Malalim na. Ito lang po. Malalim din yung nasa akin. Ito. Yung sa'yo ba, John? Hindi naman. Pangalan. Sige. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid.
Ayan, parang parang yun kasi yung sinasabi niya na, yun nga, sa mga dinadanas natin, gusto niya kasi na maging katulad natin siya eh. Yun ba yun? Hmm. Gusto kasi ni Lord na maging, kumbaga, gawin, na maging, yung kung anong ginagawa niya, yun din ang gagawin natin. Kasi parang kasi ang dulo eh. Parang alam na agad ni Lord yung ending, no? Kaya nga. At saka alam niya rin talaga kung sino yung nagsisin sa kanya, kung mga ipipinili niya. Kaya tayo, mga pinili na tayo eh. Hindi kasi ano siya eh. All-knowing God siya. Kaya, Kumbaga, yung mangyayari pa lang, alam niya yun. Kaya alam niya kung sino yung tatanggap sa kanya, kung sino yung hindi. Kung sino yung magre-reject sa kanya, alam niya yun. Kaya, Pero lahat, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya siya eh. Kaya nga sabi, for God so loved the world. Para sa lahat yung pagmamahal niya. Ngayon, nasa sa desisyon mo yun kung tatanggapin mo yung pagmamahal niya at saka o may hindi. pinag-aralan din tayo na, sabi mo nga diba, hindi yung pagpunta mo dito na, kumbaga, anong tawag doon? Yung pagpunta mo dito, hindi yung biglaan lang. Oo, hindi aksidente. Hindi Oo. aksidente yung pagpunta mo dito. Oo. Kumbaga, may purpose talaga. Oo. Alam Si talaga. Lord talagang Oo. nagdala nun. Lahat ng bagay may purpose. May dahilan yun. Kaya yung pagpunta mo dito, Mm. talaga may purpose ang Panginoon. Oo. Yung nagkita tayo doon, 'di ba sabi ko, bigla tayo nagkita. Hindi yun aksidente. Talagang ni Lord, iniloob ni Lord yun para mayaya ka namin, maimbita ka namin. Tayong lahat dito na, niya, mga anak niya, lahat tayo dito may plano sa atin ng ating Panginoon. At yun nga, ang mag-serve sa Kanya at mag-share ng kanyang gospel. At manampalataya. Manalig sa lahat ng kanila. And, puro ano na to eh. Sige, basahin mo. Kung Hindi kasi ako magaling magpaliwanag kaya ano. maliwanag nga eh. Tapos sabi Saka si Lord naman yung nagpapaliwanag. tingnan po natin sa unang Pedro 1, verse 6 to 7. Verse 6 to 7. Unang Pedro Verse, chapter ano yun? 1, verse 6 to 7. First Peter 1, verse 6 to 7. May meron siyang Bible. Sige, basahin mo ko. Mahaba na siya. Ito'y dapat ninyong Ito'y dapat. ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ayan. Mm. Parang pag-aralan din natin. Sige kayo. Ang dito nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa dito ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat at gayon kayo'y papupurihan, hilain at palarangalan sa araw na mahayag si Yesu Cristo. Ayan. Mm. Inaano rin tayo ni Lord, sinasala rin na tayo. Hanggang saan? Kung hanggang saan tayo mag-itiwala at mag-aano sa mananampalataya sa Kanya. Kumbaga parang yun nga, ang gintong na sila ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dabisay, kung talagang totoo. Puro. Kung puro. talagang puro. Kasi yung metal, mahihiwala yun pag pinagaan sa apoy. Kaya gayon din naman ang inyong pananampalataya. Kumbaga yung sinabi dito, iniyang din yung faith natin para sa Panginoon. Nahigit sa mahalaga kaysa dito. Ayan. Kaya yung mga pagsubok natin na yan, isa rin yan sa paraan ni Lord upang malaman niya kung talagang tayo ba'y sa Kanya or ano lang tayo. Tunay na. Oo.
May ano pa rin tayo. Extra-trans pa rin tayo. Dito din kasi. Bakit? Naka-video pa ba yan? Hindi. Hindi ka nagkakamali. Ayan. Ayan, basahin mo lang yun yung mga ganyan ng mga verse. Kasi, lalo na sa panahon natin, ang daming nakakaramdam talaga ng mga problemang mabibigat talaga. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Eh tayo nakakarinig na, nakakabasa na ng mga verse. May isi-share natin sa kanila yan. Parang, isa rin yan eh. Sa, maahatak mo sila para matiwala sa ating Panginoon. Isa yan yung ano na yan. Dahil sa problema naman. Tapos po, eto na po. Last na po ito. At ang lahat ng bagay na ito ay magagawa natin dahil sa binigay na kalakasan ng loob ni Kristo. Sabi, pakibasa po yung Pilipos 4 verse 13. Last na po yan. Si Tito Lim, mga kabisado niya. Kristo. Ako, Pilipos 4 verse 13. Filipos 4:14. 30. 14 ba? 13. 4. 4, 13. 13. Oh. 4:13. Ayun nga. Nakakita mo ba? Oh. 4:13. Ayan. Ano po yung ano? Ayun po, ano ba? Ayun nga, pinagagalak ko ang mga ng pagtulong sa mga pagtulong. Parang Tama. narinig ko ba? Tama. Oh. Makina naman, Teacher Edith eh. Ayun na yung pinaka. Parang may sinabi lang si Teacher Edith eh. Oo nga. Pagtulong sa aking mga pamilya. Oo. Tapos ito yung Kasi pinaka hirap pa rin. malinaw sa Filipos 4:13. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na English na. nagpapatatag sa akin. May English yan. I can do all things through Christ. Ako better. Ito. I can do all things with you. Yun yung pinakalas. Kaya, yun na. Eh, masasabi ko lang, pagka, yun nga, sinusubok tayo ng ating Panginoon upang mas lalo pa tayong lumago sa Kanya. Wag natin siyang sisisihan ano ba yan? Bakit ba ako nagkakaroon ng ganito? Naalala ko si Michelle kasi dito nagpunta kanila doon dito. Kumain? Kumain. Kumain doon. Kumbaga nakwento niya yung na-isnatan siya ng Cellphone. cellphone. Pangalawang beses na yun. Ngayon, sa sobrang niya, syempre para sa atin, masakit yun mawalan ka ng lalo na, kailangan mo yung gano'n kumbaga parang tinatanong niya sa sarili niya daw, bakit kumbaga parang lahat daw, nagiging siya yung, kumbaga pangalawang beses na yun, na i-snatch siya, ganyan. Tapos nung banda ko nag-pray siya. Lord, bakit mo ba ako pinahihintulutan ng ganitong sitwasyon? Nalulungkot ako, parang lahat na lang, nangyayari sa akin, mga ganyan. Kumbaga, parang may sinabi daw sa kanya si Lord. Ang sinabi sa kanya ni Lord, may aral siya na hindi na kasi siya nakakapag-pray ng guidance. Nakakalimutan na mag-pray sa ating Panginoon, nakakalimutan siya. Kaya siguro, yun yung kay ni Lord para maalala niya na nandiyan ang Panginoon. Andyan pa rin ang Panginoon, dapat na gawing sandigan. Kasi nga, hindi mo naman talaga kaya yung sarili mo lang. Baka kailangan mo rin talaga na umano sa ating Panginoon. Kaya yun, nalaman niya kung ano yung pagkatulang niya. Ano sa amin. O sabi ko, alam mo na, sabi ko gano'n. Kaya, yun, nakakalimutan na pag sa ating Panginoon. Jesus.
Kasi minsan ba ulit ganun din ba yun? Yung tinatapik ba yung tawag? Palo, hindi tapik. Oo. Di ba sabi ng Lord, pinapalo niya yung mga talagang anak niya. Pagsubok din yun. Hindi, palo yun. Palo. Iba yung pagsubok sa palo. Yung palo kasi, ibig sabihin, meron kang ginagawang hindi tama, kaya pinalo ka. Yung pagsubok, wala ka namang ginagawang hindi tama. Talagang pinadaan ka lang. Parang gold, di ba? Gustong hasain ni Lord yung pagiging gold mo. Kaya pinaraan ka ng pagsubok. Yun ang malaking kaibahan. Kaya lang, kaganda. Opo. Ang kagandahan lang nun, pag pinapalo ka, ibig sabihin, anak ka niya. Kasi matakot ka kapag gawa ka ng kalokohan tapos walang nangyayari sa'yo. Parang anak na nakikita ka ng tatay mo. Diba? Nag-a-addict ka. Diba? Hinahayaan ka lang, di ka sinasaway. Baka tanongin mo sarili mo, anak ba ako nito? Bakit na hindi man lang ako sinasaway? Nakikita na nagmamariwana ako. Dinadaan-daanan lang ako. Diba? Parang ganun. Magtatanong ka kung anak ka pag ganun. Pero pag lagi kang pinagsasabihan, usually kasi pag pinagsasabihan tayo, naiirita tayo, di ba? Pero good sign yun, na mahal ka ng tatay mo, ng magulang mo, at anak ka niya. Ayaw ka niyang mapahamak. Kaya niya ginagawa yun. Pero yung pinapaalala niya, di ba? Nagpapaalala siya. Sobrang na to. Yung mga tumanggap na kayo. Kasi yung mga hindi pa niya anak, talagang pinababayaan niya yun. Pinababayaan niya. Pinababayaan niya. Sa Bible naman yun. Wala siyang pakialam sa hindi niya anak eh. Pinababayaan nila niya. Diba? Kaya karamihan sa kanila, namamatay na lang doon sa kasalanan nila. Nang nagugulat na lang sila. Mamamatay na pala siya mamaya. Diba? Walang... Oo, meron ganon. Buhay pa, nararamdaman niya, unti-unti na siyang nahuhulog sa impyerno. Yung init ng apoy, talagang sumisigaw siya, napakainit. Si ano yun nakalimutan ko pangalan, si Voltaire yata, hindi siya naniniwala sa Diyos eh. Hindi siya naniniwala sa Diyos, talagang gumagawa siya ng mga libro para patunayan niyang walang Diyos. Talagang sumusulat siya ng mga libro. Ngayon, nung mamamatay siya, lahat ng sinabi niya sa libro niya, kinain niya, niretract niya. Sabi niya, hindi totoong walang Diyos, hindi totoong walang impyerno. Kasi ngayon pa lang, unti-unti na akong inihuhulog doon, nararamdaman ko. Habang namamatay siya, sumisigaw siya sa sakit. Talagang napakainit. Sabi niya, wag niyo akong tularan. Sabi niya gano'n. Totoong may Diyos, totoong may impyerno. Namatay na siya. Ewan ko lang kung nagsisi siya kasi buhay pa siya. Nararamdaman niya na eh. Diba? Kaya totoo yung kasabihang buhay ka pa, parang nasa impyerno, sinusunog. Totoo yun. Mararamdaman mo talaga yun. Lalo na kung sobra-sobra yung kasalanan ginawa natin na sa kabila ng mga ginagawa sa atin ng Diyos para tayo magsisi, hindi natin pinapakinggan. Yun, mararanasan natin yun. Kakatakot yung gano'n. Kaya hanggat may pagkakataon, di ba? Tumugon na tayo sa Lord. Magsisi na tayo, manumbalik tayo sa Panginoon. Huwag nating tularan si Judas, di ba? Si Judas, nakagawa siya ng kasalanan at dininay niya o pinagkano doon niya ang Panginoon. Imbis na magsisi siya, anong ginawa ni Judas, Axel? Anong ginawa ni Judas imbis na magsisi? Ano ba yung kwenta ni Judas? Di ba sa pelikula, hindi mo nakikita yon? Ang ginawa ni Judas, nagpakamatay siya. Nagbigti. Hindi siya nagsisi. Nalungkot siya doon sa ginawa niya dahil pinagkano doon niya yung Diyos, si Jesus Christ. Pero imbis na humingi siya ng tawad sa ginawa niya at bumalik siya sa Panginoon, pinatay niya yung sarili niya. Ang tawag ng Bible doon is worldly sorrow. Kasi may dalawang klaseng lungkot kalungkutan. Yung worldly sorrow, saka yung godly sorrow. Yung godly sorrow, nagbubunga yun ng pagsisisi sa atin. Yung worldly sorrow, nagpapakamatay yun. Kumbaga, parang nakonsensya sa ginawa niya, pero imbis na magsisi, papatayin ko yung sarili ko. Yun ang worldly sorrow. Demonic yun, hindi galing sa Panginoon. Nakasesa lang siya pero hindi siya. Oo. Kaya dapat alam natin yun. Kaya mahalaga, nagbabasa tayo ng Bible. Kasi, ma-check natin yung sarili natin. Di ba? Halimbawa, nagkakagawa ka ng mali.
bakit ganito? Parang hindi ko mapatawad yung sarili ko, parang gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Alam mo, hindi galing sa Diyos yun. Kasi sabi sa Bible yun, worldly sorrow yun eh. Di ba? Ngayon, kung ang nararamdaman mo is, Panginoon, patawarin mo po ako. Mali yung nagawa ko. Sana po mapatawad ko. Sa Diyos galing yun. Yun ang kaibahan ng dalawa. Di ba? Kaya walang Kristiyanong nagpapakamatay. Hindi dapat mangyari yun. Kasi unang-una, iingatan ka ng Panginoon na gawin mo yun. Di ba? Magkakaroon ka ng takot na gawin mo yun. Ngayon, kung non-Christian ka o hindi ka mananampalataya, yun ang nakikita mong solusyon at yung bulong na yun na galing sa Diablo, yun ang susundan mo. Yun ang gagawin mo. Pero kala mo, galing lang sa iyo, sa Diablo pala yun. Diba? Kasi once na pinatay mo yung sarili mo, wala nang tsansa na magsisi ka pa. Kasi pinatay mo yung sarili mo eh. Sabi ng Bible, masama ang pumatay. Diba? O paano ka pa magsisisi kung patay ka na? Wala nang pagsisisi after ng kamatayan. Diba? Yung pinakamalaking ano rin yun, di ba? Oo. Sa- Ngayon, tackle na rin natin. Yung tinuturo pala ng mga Katoliko na meron pang pagkakataong maligtas pag namatay ka, yung ipapanalangin ka. Hindi totoo yun. Walang biblical basis yun. Yung purgatorio pa sila sinasabi. Oo, purgatorio. Kahit ipagdasal ka pa ng ipagdasal, kung hindi ka nagsisi bago ka namatay, dun ka na, hindi ka na pwedeng kunin yun. Ngayon, baligtad yun. Ang nagpe-pray, yung mga namatay para sa buhay. Kasi yung mga namatay, narating na nila kung ano yung hantungan, Jo Marie. Kunyari, namatay siya nang wala kay Kristo, nakarating na siya doon sa paghihirap. Kaya naiisip niya na ngayon yung mga ibang kapatid niya, kamag-anak niya, kaibigan niya, naku po, yung kapatid kong si ganyan, pasaway din yun tulad ko. Sana naman tumanggap siya sa Panginoon para hindi na maranasan itong nararanasan ko. Oo. Nasa Bible yun. Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi nun. Nung namatay yung si Lazaro, yung mahirap, pulube, at namatay yung isang mayaman, yung mayaman napunta sa paghihirap. Si Lazaro napunta sa piling ni Abraham. Ang problema, gusto niya sanang pabalikin si Lazaro na nandun sa piling ni Abraham para pagsabihan yung mga kapatid niya raw na katulad niya rin. Sabing gano'n ni Abraham, yung mga Abraham, hindi sila maniniwala kahit isang patay pa yung bumalik galing sa dito sa kabilang buhay. Hanggat hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos, kung yung salita ng Diyos hindi na nila pininiwalaan, hindi rin sila maniniwala kahit may isang pang patay ang muling na buhay. Kumbaga, wala nang chance para magsisi pa o makaalis pa doon yung namatay. Final destination niya yun. Kaya nga sabi ng Hebrews 9:27, ano sabi ron? Ang tao minsan lang mamatay tapos paghuhukom na, judgment day. Kaya pag namatay ka mamaya nang wala ka kay Kristo, ikaw na yung pinakakawawang tao. Kaya yun ang dahilan kung ba't pamimigay tayo ng tracts para makilala nila ang Panginoon. Diba? At least, mapakinggan nila o mabasa nila yung sinasabi sa salita ng Diyos para kung sakali, wag naman sana, mamatay yung isa sa kanilang mamaya, diba? Nagsisi sila, hindi sila magsisisi na nandun sila sa impyerno. Diba? Totoo yun. Naghihirap sila. Yung iba kasi sinasabi, hindi ba daw yung Saka, alam mo, sa totoo lang nung araw,